Sa isang hospital may isang maliit na kwarto na nagkakagulo, may isang pasyente doon na nahihirapan huminga na tila ba naghihingalo ito, at sinabi ng isang hanggal na nawawala ang carotid artery pulsation, kailangan na itong CPR agad at inihanda na ang defibrillator nagmamadaling sabi ng doktor na si Ye Kui. Ang bida sa kwento ito matapos asikasuhin ng doktor na si Ye Kui ay umayos na ang kondisyon ng pasyente ng stable na ang kondisyon ng pasyente sabi ng doktor na si Ye Kui tawagin mo ako kapag nang kaproblema at kapag kailangan mo ang tulong ko sabi ng doktor na si Ye Kui sa nurse, umuwi ka na po doc para makapagpahinga kayo. Sabi ng isang nurse at tumingin ang ibang nurse kay Ye Kui at agad naman itong umalis. Pagkaalis ng doktor ay pinag-usapan ito ng dalawang nurse na hanggal at sinabi gusto kong magkaroon ng isang lalaki katulad ni Dr. Ye Kui bilang asawa ng hanggal at nakikinig ito. Samantala pag-uwi ng ating bida ay maayos naman ito nakauwi sa bahay at bumulong na late na naman ako nakauwi at baka nag-alala na si Lily sa paghihintay sa aking, lagi at baka isipin niya wala ako oras na makasama siya, ang dalas kasi ako mag-overtime para naman sa amin ito gusto ko siya bigyan ng magandang buhay. Pagpasok na ito nang may narinig ito boses ng isang hanggal na lalaki at sabi Lily sobrang na-miss kita habang ito ay nasa shower nandoon din si Lily at nagmamadali pumasok sa CR ang doktor at nagulat ito sa nakita si Lily may call ayaw na lalaki hindi ito makapaniwala paano. Imposible ang hanggal na si Zhang Lily na minahal ko ng sobra-sobra ay niloloko ako gigil na lumapit ang bida na tumayo sa gilid ng shower at bilasan mo malapit na umuwi galing trabaho si Ye Kui kung makikita niya tayo tapos na ang lahat sabi ni Lily, at sabi pa ng hanggal ano ba ang ikinatatakot mo exciting di ba? Sabi pa ni Zhang Lily siya nga pala sinabi mo ba sa iyong daddy gawin ako regular na empleyado, sumagot ang lalaki na si Getchu Kong don't worry my dad is the vice president hindi big deal sa kanya na gawin ka permanent employee kung gusto at ako bahala sa iyo, at paalis na sana si Ye Kui nang marinig pa may sinasabi pa, ang mga hanggal na awa ka sa kanya di ba gusto mo ba humingi ng tawad halos 2 taon na kayo, at 2 taon na rin tayo sabi ng hanggal, sumagot ang babae na Zhang Lily. Ano? Anong pinagsasabi mo stray bastard lang? Siya sa aking bakit ako hihingi ng tawad sa kanya, gulat na gulat ang bida sa mga narinig nito stray bastard niyurakan ni Zhang Lily ang pagkatao ko, muli nagsalita si Zhang Lily at hanggang ngayon hindi alam ni Ye Kui kung sino ang totoo ama niya ano yun ipinanganak na lang siya kung saan-saan ng kanyang ina na nakadate ng aso dapat alam niya ang pangalan niya hahaha at habang tumatawa ay sinuntok ng ating bida ang lalaki hanggang lumipad ito sa ere at gulat na gulat ang hanggal na si Zhang Lily habang nakatingin ito sa dalawa hanggal galit na galit. Si Ye Kui at naglilisik ang mga mata tinawag ito ni Zhang Lily tumingin ang ating bida, at Zhang Lily hindi ko naisip na magiging ganito klaseng tao ka anong ginawa ko masama para gawin mo sa aking ito nabulag mo ako sa pagmahal paano nahulog sa katulad mo, talunan ito na yumuko ang ating bida sa 2 taon pagsasama nating ang naibibigay mo lang ay isang pulseres na walang halaga hanggal ka mula ngayon ako, ay maglalakad sa isa at nakakasilaw na daan at ikaw ay maglalakad sa sirang kahoy na daan at wala na tayo pakialaman sa isa't isa sabay hagis, ng bracelet, umalis ka na at ayaw nakita makita pa kahit kailan. Napatungo si Ye Kui habang tinitigan ang bracelet na ibinalik na inihagis ni Lily at sinasabi pa na, bakit Lily bakit ka naging ganito? Biglang sumigaw ang lalaki hanggal at sinabi sa ating bida hoy bastos ka gusto mong manood ng live showcast habang sinasabi ito nang nakatawa at nakatingin sa ating bida, at naningkit ang mata ni Ye Kui at inundayan ito ng suktok sa mukha at naitenggalang ito ngipin nagulat si Lily at tinawag na hanggal si Ye Kui napatanga ito dahil sa tinawag sa kanya ni Lily. Sa pagkatulala nito nakakuha ng buwelo ang lalaking hanggal sinuntok nito ang ating bida at agad ito nawalang ng buwelo si Ye Kui at agad ito natamba. Sa sahig hindi pa man nakakabangon na sundan ito ng sipa at tadyak pa at tinapakan pa, ito sa kamay hangang sa mabali at magdugo ito pagkatapos ay umalis ang dalawang hanggal na si Zhang Lily at Getchu Kong at iniwan na nakahandusay si Ye Kui sa sahig at duguan umagos ang dugo nito sa bracelet, at maya-maya ay may lumabas na usok na nanggaling sa bracelet at may lumabas na anyong tao sinabing ako ang pinakamatandang ninuno ng Ye family ako ang magbibigay ng magandang bukas ito ang Jade, ito ay pamana ng pamilya Ye.
Hindi ko inaasahanan sa maraming lumipas na panahon, ang mga anak ng aking pamilya ay mahuhulog sa estado ng ganitong buhay at kawalang pag-asa na nasa malungkot at miserable na sitwasyon, dahil itinakda na magkita tayo ngayon. Ituturo ko ang lahat na natutunan ko sa buong buhay ko na papalibutan ito ng usok at kidlat ang bracelet. Tandaan mo, sabi pa ng matanda kay Ye Kui, tatangapon mo ang aking mana ngunit kailangan mo isulong at hindi mo ito gamiting sa masama gawain, at agad dumilat ng mga mata ang matanda, at sinabi pa ng matanda, mamatay ka, walang burial place, at agad itong nagpakawala ng dragon patungo sa ating bida at pumasok ito sa katawan ni Ye Kui, at napasigaw ito at pinagpawisan ito at nang gumising at tumayo na parang walang nangyari, napahawak ito sa ulo at tinignan ulit ang kamay na para ba walang nangyari, na parang may nakasapi. Anong nangyayari? Sabi nito sa isip, totoo ba ang panaginip ko? Pumikit ito at naglabasan ang mga iba't ibang libro na lumulutang sa ere, pumasok ito lahat sa katawan at doon ang mga kumpletong tala of motion, mga anting-ating at incrustation, at nawala, nag-pop up ulit ang system at lumabas ang bad luck, mga anting-anting divine paggalaw, mga anting-anting exorcism, talisman, heavenly eye-opening talisman. Isa kabuoan 108 na uri, nagulat ang ating bida, pinagpawisan ito ng malapot habang nakahiga ito at muling nag-pop up at tumahimik ang kidlat, gumanda ang langit at naging maaliwalas ang kalangitan at lupa. At nagsimula habang nakaupo ito sa sahig at tinitignan ang dalawa kamay nito, at habang nagsasalita ay bigla nagring ang kanyang phone at tumawag si Miss Baibing at sinagot ito ng bida na sub-director Bai. Gusto mo ako makita? At sumagot ang director at ang sabi nito kay Ye Kui, puntahan mo ko sa hospital ngayon umaga, at tila ba galit ang director, napasagot na lang ng oo si Ye Kui at bigla napaisip si Ye Kui, anong mali? Hindi pa nagagalit si Director kanino man, tila ba kinakabahan ito at pinagpapawisan ito, kinaumagan sa hospital, at nang dumating ang Director sa hospital tila ba pinang-uusap ang ito at tinitignan ng mga tao habang nanglalakad siya. Baibing, 25 years old, ang pinakabatang chief surgeon kailanman sa Jiangzhou Hospital at doktor mula sa Royal College of Physicians mula sa England. Siya ay may mahusay na mga medical na skills, ngunit nananatili itong misteryo kung bakit paulit-ulit niyang tinanggihan ang ilang mga alok na trabaho na may mataas na sweldo mula sa kabisera, gayon din mula sa Suzhou at Hangzhou. At nagdumating ang bida sa hospital ay pinagtaytinignan siya ng mga kasamahan niya at pinag-uusapan pa ito, at sabi pa ng isang hanggal, paano may mukha pa rin ang magtatagal dito, ito ang katulad niya, at pinagpawisan na lang ito sa kaba nang dumating siya sa harap ng office ng director at tumayo ito ng matagal ng buntong hininga, at habang kumakatok ito sa pinto ng office ng director at agad ito pinagpawisan, at sabi pa ng bida director, Bai, ako ito si Ye Kui, at sabi ng director, pasok, at nang nakapasok na si Ye Kui sa office ng director agad ito tumingin sa kanya at sabay ng salita ito ng Ye Kui, ang mahusay na doktor, alam mo ba bakit kita hinahanap? At sumagot ang bida nag hindi ko alam, at tila ba ito ay kinakabahan at pinampapawisan ito nakatingin sa director, at ang director naman ay nakatingin lang sa ating bida at sinabi nito na Ye Kui, napakabuti mong tao at maganda ang mga ipinakikita mo sa iyong trabaho, pero para gawin mo ang ganito, sobrang nakakahiya sa akin. At sinabi pa nag-director na alam mo ba kung ano ang bunga nito? At galit na galit ito, sabay hagis ng mga libro kay Ye Kui at bumaksak ito sa harap pa nakalagay ang pangalang na si Ye Kui at si Hangul Go Shokong. Nagulat ito sa nakita, ha? Bakit pareho ang thesis ni Go Xiaokong at ang isinulat ko? At sabi pa ng bida sa director, Director, by paano ito pareho? Impossible, at pinagpapawisan ito at takang-taka ito, sa nakita niya, ang dalawang thesis na report na ito ay pareho ng sagot bukod doon sa mga pirma. Paano ito nangyari? Ipaliwanag mo. At habang nakaluhod ito nakitinjing lang ito sa director, Director, by nag-aral po ako mabuti gabi-gabi sa buong magdamag at ilang buwan para magawa ko ang thesis ko, at si Zhang Lili, siya ang magpapatunay na habang panggabi si Zhang Lili sa loob ng ilang buwan ginagawa ko ang thesis ko, alam ko masama ang mandaya at hindi ko yun ginawa, sabi sa director. Tumingin lang ito na parang hindi naniniwala sa ating bida na si Ye Kui, habang sinasabi ng director na gusto mo maniwala ako sayo at Zhang Lili. Nagpapatunay na si Go Xiaochong ang nagsulat nito, siya mismo ang nagsabi nito kanina. At hindi makapaniwala, si Ye Kui paano na? At habang nakitilikod ito nakalingong kay Ye Kui ay bigla ito nang salita na ang paper.
Na ito ang napakaswerte, haharangin ko ito at hindi mailalabas simula ngayon, buwan na ito, suspendido ka sa klinika at ililipat ka sa mga istasyong ng mga nurse, at ayan ang pinakamahusay na resulta para sa iyo ngayon at nabigla ito sa sinabi ng director sa kanyang sa nurse station. Paano ako magiging doktor kung wala ako sa klinik at sa bahay nung paglabas, galing sa office ng director at pinagtitinginan ito ng mga hanggal at napaisip ito sa galit ang bida sa dalawang hanggal na si Guo Xiaochong at Zhang Lili bastard dog couple at sisiguraduhin ko kayo babayaraan yung ang ginawa nyo, at habang nang hinihintay ito na bumukas ang 11 door at pagbukas nito nakita niya ang dalawa hanggal na sina Guo Xiaochong at Zhang Lili at napaisip ang bida na nagkita talaga sila mga kaaway sa makitid na daanan, at tila ba galit na galit ang bida na naglilisik ang mga mata nito. At nagmakita ng hanggal si Ye Kui agad niya ito ininsulto at pinag-osar at sabi pa naghanggal hoy, caregiver what coincidence. Paano ako? Makakalayo kahit saan napakamalas ko sabi naghanggal at ng buntong hininga na lang ang bida, at sabi pa naghanggal swerte ka na may vibing para protektahan ka. Pero sooner or later I'll kick out you of the hospital para hindi ka man lang maging caregiver sabay ngiti nito at nakatingin lang ang bida na naglilisik ang mata sa hanggal at mahina ito binanggit ang panggalan ni Director Bai. At saan pa ng hanggal hoy hoy, way nyo sabihin kayong dalawa magkasama. Hindi ako naniniwala. Gusto ko itanong sa'yo Baibing malamig ba ang babaeng ito sa kama at si Ye Kui sa mga hanggal ng masama sabi pa ng ating bida teka at biglang yamakap si Zhang Lili sa hanggal niya boyfriend sabi nito Xiao Kong, hindi Karen interesado kay Baibing diba? Inalis ko ang top intern para sa'yo at pinagpawisan na lang ang ating ginang sa mga narinig kay Zhang Lili at ngumiti ang hanggal na para bang may masamang balak ito, at ang first place, hindi ka pa rin ba naaawa sa kanya, diba? Sa ngayon caretaker lang siya na nagpupunas ng ihi ng aso ng mga pasyente dahil narito ka pa sa hospital gagawin ko ang gusto ko ang buong sitwasyon Baibing at gagawin mong ito kahit ano at napaisip ang ating bida at nagsikap na tulungan ako ni Director Bai. Kung ganito ako aalis na lang ako sa hospital. Sabi ng hanggal paano ka na in love sa basurang ito sa unang lugar sabi ng babae hanggal nako hindi pa kita nakikilala sa point na iyan sabi ng hanggal na si Getchukong my little darling Lily really with her with words, nagbook ako sa bagong team sa hotel na yan para masubukan natin. Sumagot si Zhang Lili Bogger meron ibang tao dito yung sinasabi mo masyadong direkta at sabi ni Getchukong hindi mo gusto kapag ganito ako at habang ang bida ay nanapapikit na lang at nakuyam ang mga kamao sabay buntong hininga, at napaisip na lang ang bida under surveillance ang elevator kaya wala akong magagawa tungkol dito. At isa pa sisipain kita palabas sa hospital at hindi ka na pwede magtrabaho bilang isang doktor ulit, at habang nakapikit ang bida na iniisip na hindi para mag-higanti ano bang masama kung magtitiis ako ng ilang sandali at nagbumukas ang 11 door na bigla meron humawak sa likod niya at sabi pa nito caretaker ye huwag kang aalis ng ganyan. Ano pa ang gusto mo sabi ng bida sa hanggal hindi ba't sinabi ko na sayo na hindi ko gagawin madali sa hospital, mga kasama ang lahat nandito sa hospital tignan yung intern na si Ye Q isa na siya ngayon caregiver. Meron siyang masamang intensyon ng mahabang uri ng ugali dinaya ang thesis para ma-promote matapos akong bugbugin ng marahas parang aminin ko na ginaya ko ang ginawa niya ay naging hindi patas sa halip na paalisan ang Yekio ay pinanatili nila siya sa ospital bilang tagapag-alaga, bamulong ang isang hanggal ang Tijiangzhou Hospital isa sa pinaka-mataas sa 3 hospital sa bansa. Paano ito nakuha ang taong ito, ay sabi ng mga hanggal na kakilala dito hindi ba tumitingin ang mga result ang mga hospital kapag nag-recruit sila ng mga tao. Natatakot ako nang maging katrabaho ko ang taong katulad nito, lahat ng nangyari, hayaan mo ako'y sabihin sa inyo ang isang pangbagay Guo Xiaochong tinawag ito ng mahina ng ating bida at ang tagapag-alaga ito ay ipinanganak at pinalaki ng kanyang ina lamang at hindi ama dahil siya ay isang bastardo. Tinignan ni Ye Qiu ang hanggal na si Guo Xiaochong ng masama at naglinisik ang mga mata nito sabi nag-isang hanggal ibig sabihin nagmula si Ye Kui ibang pamilya at magkaibang personalidad paano naging doktor ang taong yan, sabi pa ng mga hanggal katulad niya, kung naniniwala kay Guo Xiaochong. Aba! Hindi ka taka-taka ang may ganitong personalidad paano ang pinakamahusay na hospital sa lahat ng Guangzhou namumuno ng mga taong bulag at ignorant talaga,
Wala akong lugar dito at karapatan dapat na manatili pa, sabi ng bida, pero kapag umalis na ako sa lugar na ito hindi na ako magtatrabaho bilang doktor ulit. Oo, bakit hindi mo subukan iyan, sabi ng hanggal, nakita mo hindi naman naglakas ng loob tanggalang ito, malakas at sabay tawa ha ng mga hanggal at nagtanong kay Guo Xiaochong natatakot sa pagbabalik sa tama at mali. Sumagot ang hanggal na si Guo Xiaochong, hindi ako natatakot kahit sino, kahit ang Diyos. Dahil nagsasabi ako ng totoo, hahaha, at napangiti ang bida, hihihi, at bigla na lang napasok ka ng dugo si Guo Xiaochong at agad itong humandusay sa sahig at nagulat ang mga hanggal, nagtanong ano ang nangyari. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo update tuwing may bago ako video. Like and share nyo na rin. Maraming salamat po.